Nag-umpisa nitong linggo ang pinakamalaking balikatan exercise sa buong kasaysayan na binubuo ng nasa halos 18,000 sundalo at lagpas 12,000 dito ay mga sundalo ng Amerika. Base sa inyong mga nakikitang larawan, napakaraming armored vehicles at iba pang defense assets ang ipinadala ng Amerika sa Pilipinas at inaasahang mananatili ang karamihan dito dahil ilalagay ang mga ito sa US military facility na itatayo sa bansa. Ayon sa mga eksperto, sinasabing isa umano itong pagpapakitang lakas laban sa China at bilang paghahanda na rin sa pinangangambahang invasion ng China sa Taiwan, ngunit patuloy naman itong itinatanggi ng Philippine government at US government. At sa bagong balita, mukhang hindi pa tapos ang Amerika sa pagpapakitang lakas nito at nangyaring insidente sa pinag-aagawang teritoryo sa Spratly Islands. Naglayag ang isang US missile-guided destroyer na USS Milius malapit sa ginawang man-made military outpost ng China sa West Philippine Sea na nakatanggap ng matinding pagpundina mula sa Chinese government. Sinasabing naglayag ang warship sa layong 12 milya lamang mula sa artificial island ng China sa Panganiban Reef na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Binatikos naman ng China ang galaw na ito ng Amerika at sinabing iligal ang kanilang panghihimasok sa kanilang teritoryo at walang pahintulot mula sa Chinese government. Sinasabing nagbigay umano ng warning ang Chinese forces sa US warship at minonitor nila ang galaw nito malapit sa isla, ngunit wala ni isang barko ng China ang nakipagharap-harapan sa US destroyer. Kalimitang may mga nakabantay na Chinese Coast Guard vessel at warship ng Chinese Navy sa mga artificial islands ng China, pati ang kanilang mga Chinese militia vessels, ngunit wala ni isang nag-intercept o humarang sa papalapit na warship ng Amerika. Hindi basta-basta ang mga warship katulad ng USS Milius dahil kinukonsidera itong isa sa pinakamalakas na warship sa buong mundo at may kakayahan itong magdala ng nasa 76 na missiles. Ayon naman sa US military, hindi umano teritoryo ng China ang mga katubigan doon, base na rin sa international law, kaya nagsasagawa lamang ito ng Freedom of Navigation Operation na nagpapahayag na kahit anong bansa ay pwedeng dumaan sa naturang katubigan. Hawak talaga ng Pilipinas ang Panganiban Reef noon, ngunit inagaw ito ng China noong taong 1995 at sinimulang tayuan ng mga istruktura hanggang sa naging malasyudad na ang Bahura sa ngayon. At sa isa pang balita, nag-anunsyo ang Estados Unidos na mas lalakihan pa nila lalo ang pondo para sa pag-upgrade ng mga military bases ng Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Base sa kanilang pahayag noon, sinabi ng US government na popondohan nila ng nasa $82 million o katumbas ng halagang nasa 4.5 billion pesos ang pag-upgrade sa ating mga military bases. Ngunit sa kanilang bagong pahayag, nasa $100 million na ang kanilang pondo o nasa 5.5 billion pesos. Para sa ngayong taong 2023 lamang ang pondong ito, kaya inaasahang mas marami pang ilalabas na budget ng Amerika dahil dadagdagan pa ng 4 na US military facility dito sa Pilipinas. At base sa pinag-usapan ng mga opisyalis ng Pilipinas at Amerika, pinaplano ng US government na magpadala ng mga radars, drones, military transport at mga coastal air defense system sa bansa sa kabila ng pangamba sa nagiging agresibong galaw ng China. Sinisigurado naman ni Presidente Bongbong Marcos na hindi magagamit sa pang-opensiba ang mga itatayong pasilidad dahil ginawa lamang ito upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas at gagamitin bilang imbakan ng mga defense equipment ng Amerika. Sinasabi rin na sa pamamagitan ng kasunduan na ito ay makakakuha pa ng mas maraming US-made weapons ang Pilipinas sa ilalim ng Excess Defense Article Program, kaya umaasa tayong maraming makukuhang defense equipment ang ating hukbong sandatahang.